Hello, my dear Pisces. Second half of October, my dear Pisces, second half. This is from October 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So, reminder lang my dear Pisces na gagawin natin ngayon na general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please my dear Pisces, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Last two shuffle na lang tayo my dear Pisces. Last two shuffle. At hanapin na natin my dear ang iyong overall energy. Pyramid spread tayo ngayon my dear Pisces. Pyramid spread. Okay my dear. Second half of October my dear. Tingnan natin kung ano ang iyong overall energy. We have here the 9 of Wands, okay? Sa energy, my dear Pisces, ng 9 of Wands, may posibilidad, my dear, na ang second half of October. Remember, my dear Pisces, that this is the overall energy ng second half of October. So, my dear Pisces, sinasabi, my dear, dito na parang nahihirapan ka, pwede, my dear, umpisahan or tapusin ang isang bagay. Once again, my dear Pisces, sinasabi ng card na to na posible, my dear, na nahihirapan kang umpisahan or tapusin ang isang bagay. Yan kasi, my dear, ang energy ng 9 of Wands. And kung makikita mo rin, my dear, mukhang napakarami talagang pinagdaanan ng ating 9 of Wands over here. Okay? So, tingnan natin, my dear, ang kanyang additional 2 cards. We have here the energy of the Death card, okay? So, sa energy ng Death card is related sa energy ng ending. So, mararamdaman mo daw, my dear, sa second half of October na parang nahihirapan kang tapusin ang isang bagay. Posibleng may kinalaman, my dear, sa isang bagay na inumpisahan mo, nahirapan kang tapusin yon, or may kinalaman sa energy ng connection. Okay? Pwede. Okay, tingnan natin, my dear. Pwede din nahihirapan ka mag-new beginnings. Tingnan natin, my dear Pisces. We have here the Knight of Pentacles, my dear. Sa energy ng Knight of Pentacles, okay, mabagal din, my dear, ang pasok ng pera sa second half of October. Dahil dito, my dear, nahihirapan ka rin mag-umpisa. Just in case, my dear Pisces, gusto mo mag-start ng business, nahihirapan ka rin, my dear, na mabigyang katuparan, okay, mabigyan ng katuparan, my dear, itong mga balak mo, okay? But so far, ang pinaka-energy ng Knight is, pakiramdam ko parang mahirap ka magdesisyon related sa energy ng mga bagay-bagay, mahirap ka mag-cut off, gumawa ng mga endings, nahihirapan ka, my dear, na gumawa ng mga cut off, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay, so let's go tayo let's go tayo sa ating second row. Second row natin is the 9 of Cups, okay? So, my dear, sinasabi dito sa energy ng 9 of Cups na parang meron kang mga manifestation in life or meron kang mga gustong mangyari sa buhay mo, my dear, na posible na kinakailangan mo muna siyang ipagpaliban sa ngayon. Kasi nga, my dear, hindi sumasang-ayon din yung second half of October. Kasi yung energy ng second half of October, my dear, medyo mabagal yung pasok nga ng usapin ng pinansyal. And there's a tendency, my dear, kaya din nahihirapan ka, my dear, na gumawa ng mga cut-off or mga ending. And sinasabi kasi dito na connected daw sa mga bagay na gusto mo or mga manifestation mo. And of course, my dear Pisces, alam naman natin kung gaano kahirap, my dear Pisces, na mag-detach sa mga bagay na gusto natin or nasa bucket list na natin. For example, gusto mo mag-business, gusto mo mag-travel, gusto mo bumili ng ganito, gusto mo makuha to. But so far, my dear, hindi kasi nakikipag-cooperate or hindi nagmamatch yung energy na gusto mo sa energy ng second half of October. So, parang sinasabi, my dear, ng second half of October, para sa'yo, my dear,
dear Pisces, na meron kang mga manifestation na pwede muna, my dear Pisces, na isang tabi mo muna. Okay? Itabi mo muna, my dear Pisces, yung mga ilan sa mga bagay na gusto mong mangyari kasi hindi nga naman nagmamatch, lalo na, my dear, sa usapin ng pinansyal. Okay? For example, gusto mong matapos yung bahay. Ganun na lang sabihin natin. Or gusto mo, my dear, na magdagdag ng something sa business mo or kung ano man, this is not the time. Gusto mong bumili ng rep, gusto mong bumili ng TV, okay? Ang malupit dito, my dear, is there's a tendency, my dear, na maapektuhan, my dear, yung flow talaga ng usapin ng pinansyal sa energy ng night, okay? Medyo mabagal kasi, my dear, yung hindi lang yung pagpasok, my dear, ng pera, pati yung decision making na may kinalaman sa usapin ng pera, medyo mabagal talaga rin siya, okay? Let's go tayo, my dear Pisces. Next energy is the Five of Pentacles. Ayan na nga, my dear. Marami sa inyo na makakaranas, my dear, ng shortage o sa financial. I know, my dear Pisces, negative tong reading natin. Medyo negative siya. Kaso, I think kaya siya nagiging negative is because sa energy ng Nine of Cups. Yun ang nakukuha ko. Kasi ang dami mong gustong mangyari na naka-line up na talaga siya. You are expecting na mangyari siya anytime soon. Wala naman masama dun, my dear. Ang problema kasi, my dear, yung iba sa mga manifestation mo, kailangan talaga ng pera. And ito kasi, my dear, meron ka ditong Five of Pentacles. And ito, my dear, yung nagiging balakid, my dear. No, to the point na mabagal din ang pasok talaga ng usapin ng financial over here. Paulit-ulit ako dun sa energy na yon. Pero marami talaga sa inyo nakaka-experience talaga ng shortage related sa energy ng financial. So, if I were you, my dear Pisces, hindi ko medyo ipupush, my dear, yung mga gusto kong mangyari. Lalo na related sa usapin ng mga gusto mong bilhin, mga gusto mong gawin. You could actually try. Pwede mo naman siyang subukan, pero wag mo siyang masyadong lagyan ng gigil. No, yun ang nakukuha ko, my dear. Wag mo masyadong lagyan ng gigil, yun ang nakukuha ko dito. Kasi parang magdudulot yun, my dear, na matinding pressure sa'yo. Kasi karamihan dito, my dear, nakukuha ko is kinakailangan talaga ng pera. And sad to say, my dear Pisces, yung usapin ng pinansyal sa second half of October is hindi nga siya ganun talaga kasagana. Meron pa rin papasok, pero like what I said while ago, my dear Pisces, medyo mabagal talaga siya. Okay? So, tingnan natin, next energy. Next energy, my dear Pisces. Yun na nga, the King of Wands. Okay? Wands is related sa energy ng action. Okay? Posible din, my dear, meron din mga delay dito, my dear, sa second half of October. Yun lang talaga yun, my dear. Wag mo lang talaga masyadong panggigilan and you will be okay. Oh, yun lang talaga. And parang maging practical ka, my dear Pisces, sa second half of October na ay, hindi ko pa kaya ngayon, so tatry ko na lang ulit next month or baka itry ko na to next year. Posible, my dear, yung mga ganon. Mainam din sa buwan na to, my dear, second half of October, my dear, nahabaan mo yung pasensya mo, okay? At never give up na energy. Just keep on trying. Intindihin mo lang or i-enjoy mo lang, my dear, yung process. As much as possible, i-enjoy mo lang yung process. Kasi kung masyado mo siseryosohin yung mga bagay na nangyayari, for example, ngayong araw na to, sabihin natin October 18, ganon. Expected mo meron kang 10,000 na papasok sa account mo or meron kang kikitain na 10,000 tapos hindi siya nangyari, gawin mong positive na lang yun, my dear. No? Maging thankful ka na lang na kahit papano parang na-motivate ka or parang ganon. Just try to make it positive, my dear Pisces. Kasi maliwanag talaga dito, my dear, na talagang yung usapin talaga ng financial, doon ka talaga niya tinitira, my dear. To the point na meron namang pumapasok, pero I think parang hindi enough dahil sa sobrang dami mo talagang gusto mangyari, my dear Pisces. Maging thankful ka na lang, my dear, na merong pumapasok. Yun na lang yun, doon na lang tayo, my dear. Kasi
Ito, sinasabi dito na kaya magiging worse yung situation mo sa second half of October is because nakalatag na yung mga cups mo, my dear Pisces. Ayan o, nakalatag na yung mga cups mo over here. Ibig sabihin, ine-expect mo na. Ano ba yung ibang mga expectation, my dear Pisces? Magbabayad si ganito, dadalawin ako. Wag ka masyado, ibig sabihin, wag ka masyado maglagay ng expectation sa second half of October. Second half of October lang naman, my dear. Okay? Huwag kang maglagay ng masyadong expectation sa mga bagay na gagawin mo, okay? Parang just live every day na parang just enjoy it. I-enjoy mo lang talaga, my dear, okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Okay, next energy is the Six of Pentacles, okay, related sa energy ng sharing and giving. Medyo, ano rin, my dear, ha, medyo maging kuripot ka rin sa second half of October kasi baka ito din ang magdulot din, my dear, ng parang problema sa'yo sa second half of October, yung masyadong maluwag, my dear, sa usapin ng financial. So, sinasabi din dito, my dear, na kaya din siguro, my dear, meron ka ditong death card katabi, my dear, ng 9 of Wands kasi parang, di ba sabi ko nga, parang nahihirapan ka gumawa ng ending or ng changes. So there's a tendency, my dear, siguro na kailangan mo i-practice din sa second half of October yung pagiging kuripot, yung matuto kang tumanggi sa mga tao na parang mataas or malaki yung expectation sa'yo na matutulungan mo sila. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kasi ikaw, honestly, ikaw, my dear, kailangan mo rin talaga ng help eh. Yun ang nakukuha ko dito. So, unahin mo muna, my dear, tulungan yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Wala naman masamang tumulong, my dear, no? Pero, unahin mo muna yung sarili mo. Ayan na nga, my dear. So, baka meron ka talaga mga ina-expect, my dear, sa usapin ng financial na medyo madili lang siya, my dear, okay? Basta, just a friendly advice for you, my dear Pisces. Huwag mo masyadong lagyan ng pressure, my dear, ang second half of October related sa mga bagay na gusto mong mangyari. Just enjoy every single day of second half of October and you will be fine. Always be thankful, my dear Pisces, na 'di ba, may nangyayari araw-araw. Although hindi naman talaga siya nag-reach doon sa pinaka-goal mo, pero at least meron kang nagawa. Yun kasi ang pinaka-importante talaga doon, my dear Pisces. Kasi baka ang maging eksena dito, my dear Pisces, sa second half of October is magdulot sa'yo ng matinding pressure or frustration na hindi mo nakukuha o hindi nangyayari yung mga bagay na gusto mong mangyari. Yun ang nakukuha ko dito. And once again, my dear, matutong maging kuripot, matutong tumanggi, my dear, sa second half of October, lalo na sa mga tao na parang, ayoko naman sabihin, my dear, na abusado or abusada, pero matuto ka, my dear, talagang mag-safety para sa sarili mo kasi maliwanag talaga dito sa card na to na this is the month, isa sa mga month, my dear, na parang mas kailangan mo ng help compare na ikaw yung tumulong. There are some months, my dear Pisces, na ikaw talaga yung tumutulong at ikaw talaga yung gumagawa ng paraan at ikaw talagang umuunawa. Pero nakukuha ko dito sa spread natin today, my dear Pisces, na this second half of October, ikaw, my dear Pisces, ang nangangailangan ng help and ikaw din ang nangangailangan talaga ng understanding. Okay? So, very difficult lang talaga sa'yo, my dear, na parang i-end lang talaga yung mga expectation mo talaga. Parang ganun. And at the same time, my dear Pisces, yung mga bagay na parang nakagawian mo, kung kagaya ng usapin ng pinansyal, lagi kang provide ng provide, tulong ng tulong. So, parang ang hirap talaga nun kasi, my dear, di mo matiis eh. Kumbaga parang naaawa ka. Parang gano'n na nakukuha ko. Okay, last two cards tayo, my dear Pisces. Last two cards. Second half of October. Minsan talaga kinakain ko yung salita ko. Nakakainis. Okay? Second half of October, we have here the energy of the Three of Swords. So, ayan na nga, my dear, ha? Inuunahan na kita, ha? Inuunahan na kita ngayon pa lang, my dear Pisces. Baka meron ka mga ine-expect na hindi siya mangyari sa second half of October related sa mga manifestation mo, sa mga goals mo. But once again, my dear Pisces, once again, yung usapin kasi ng pinansyal, medyo tight talaga lately at hindi lang to sa'yo. No, actually ngayon nga lang to lumabas sa reading mo na ganito talaga siya ka-tight. Yung ibang mga zodiac sign, August pa lang, super tight na talaga ng mga reading nila. Sobrang struggle na talaga. No? Sa'yo, my dear, ngayon lang talaga siya umabot sa ganito, my dear, na talagang kinaklarify talaga, my dear, ng reading natin na meron kang mga ine-expect na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na hindi siya
magmamatch o hindi mo talaga siya marireach para sa second half of October. Pero second half of October lang naman to, my dear Pisces. So, iba na yung energy sa first 15 days of November. Okay? So, wag na lang natin talaga lagyan ng pressure, my dear Pisces, yung mga bagay-bagay para hindi tayo mahirapan. Okay, last card tayo, my dear Pisces. Last card, we have here the energy of the 10 of Wands. Ayan, my dear, mararamdaman mo rin siguro, my dear, sa second half of October, my dear, na parang walang gustong tumulong sa'yo. Once again, uulitin ko, my dear Pisces, itong second half of October, ito yung typical na kailangan, ikaw ang may kailangan ng help. Ikaw yung kinakailangan ng caring, understanding, support. And mahirap kasi talagang kunin yon. So, wag mo masyadong pasamain yung energy kasi talagang mahirap talagang makakuha ng support, ng love, ng understanding. So, just stay strong. Sabi ko nga sa iyo, my dear, just intindihin mo lang, my dear, talaga yung mga bagay-bagay. I-enjoy mo lang every minute, every second ng second half of October. Try to be positive, my dear. At least araw-araw, mayroon kang ginagawa, may nangyayari, mayroon kang nauumpisahan. Although hindi mo siya natatapos, pero at least meron kang nauumpisahan, and yun ang pinakamaganda sa lahat. Alisin mo, my dear, yung energy mo doon na kailangan matapos ko to, kailangan mangyari na to ngayon. Yes, gusto natin talaga matapos, kailangan mangyari ngayon, pero minsan kasi yun ang hindi natin talaga makontrol, my dear, na mangyayari siya kung kailan natin siya gustong mangyari. Sabi pa nga nila, there is a divine timing for everything. But eto nga, my dear, may mga konting disappointment dito sa reading mo related sa energy ng expectation. Ayan, meron ka ditong 3 of Swords. So, posible nakakaranas ka rin ngayon, my dear, ng problema sa usapin ng pinansyal. Posibleng ini-expect mo rin, my dear, sa second half of October na meron kang mga problema sa usapin ng pinansyal na masusolusyonan. Kinakailangan mo rin, my dear, gumawa ng cut-off related sa mga ginagawa mo sa mga tao. Konting changes lang naman to, lalo na sa usapin ng pinansyal, my dear. Meron ka ditong 6 of Pentacles related sa energy ng sharing and giving. So, there's a tendency na baka hindi mo ito magawa, my dear, sa second half of October. Kasi once again, ikaw nga, my dear, ang nangangailangan ng tulong. Ikaw nga nangangailangan ng love, care, and attention. So, yun nga. Huwag masyadong, my dear, ha? Huwag masyadong pahirapan ang iyong puso at damdamin sa pag-iisip ng mga negative energy. Bottom deck of the card is the 3 of Pentacles. Ayan. And the Lovers. My dear, kung mainit ang ulo or makaka-experience ng init ng ulo sa second half of October, lalo na sa mga katrabaho or mga kasama sa bahay or mga mahal sa buhay, mas mainam, my dear, na magpalamig ka muna. Okay, bago ka magsalita para maiwasan natin, my dear, yung mga salita na hindi na natin mababawi. At saka ka na, my dear, makipag-usap, my dear, pag medyo malamig na ang iyong energy o yung iyong ulo, my dear, yun na nakukuha ko dito. Wag makipag-usap ng galit, yun na nakukuha ko, my dear. And magiging successful ka rin, my dear. Ayan, oh. Yun nga lang, medyo delay nga lang siya. Meron kang Chariot, meron kang the 9 of Wands. Makukuha mo rin to, my dear. Hindi lang talaga sumasang-ayon ng second half of October. Pero as long as i-enjoy mo yung every araw, every minute ng second half of October, you will be fine. Okay? So, my dear Pisces, yan ang reading mo para sa yung second half of October. Somehow, my dear Pisces, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang, my dear Pisces, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!